Okay, magandang araw sa inyong lahat. So, ang pag-uusapan natin for today is about yung paggawa ng ating plumbing isometric. So, we have here samples of plans. We have first floor, second floor, at saka yung rooftop plan natin. So, before we can do so, we need to copy all these plans kasi i-edit natin to later on kasi may mga certain items na kailangan nating tanggalin like this mga labels dyan. Yung dimensions natin, di naman kailangan yan doon sa plumbing isometric. So, we need to do that. So, first thing, you need to edit each one of them and then double click lang natin to or B-edit ang gagamitin natin. So, double click ko na lang para mas mabilis and then click OK for that. And then, papasok tayo dun sa ating block editor. So, ngayon, di-delete natin to. Okay? So, bear in mind, pag nagde-delete kayo dito, huwag mo nyo munang i-save. Kasi pag sinave nyo to, matatanggal din or mapapalitan din yung yung block nyo ng floor plan na nandun sa kanina. Okay? So, di-delete lang natin yung mga hindi kailangan na mga lines. Pati yung ito okay na, wala naman ng hindi kailangan dyan. So, ganyan na lang. And then, ang gagawin natin, wag nyo siyang i-control S. Okay? Kasi pag kinontrol S nyo yan, masisave din dun sa ating floor plan. Okay? So, isa-save as natin siya. Save block as. And then, papalitan natin siya ng pangalan. Plumbing plan 1. And then, click OK. And then, close editor natin, na-save na siya. So, saan na yun? So, wala pa siya dito. Hindi pa siya na ano. So, ang gagawin natin dyan is insert natin siya. And then, click here sa insert. And then, we have yung plumbing plan 1. Ito. So, yan na yung plumbing plan 1 natin. And then next is dito naman sa pangalawa. Okay? Sa plan 2 natin. Okay? I-delete din natin tong mga to. Yan. Pati rin tong mga to. And then hanapin natin tong mga beds natin. Hindi ka mang kailangan yan. I-delete din natin yung mga wardrobes o yung mga cabinets. Hindi rin kailangan yan. Delete din natin to. Yan, pati rin to. Tsaka yan. And then, itong bedroom na to. Itong bed na to. Natanggalin din natin yan. So, all is okay. And then, save lang natin ulit siya. Sa save block as, plumbing, plan 2. Okay, kasi sa second floor siya. So, click OK. And then, close editor. So, hindi na naman siya nabago pero pwede nyo i-insert na naman dito. Plumbing plan 2, nandito na siya. Yan. And then, lastly, dito naman sa ating rooftop plan or dun sa plan 3. Delete ulit natin itong mga to. And then, we also delete all these things. Okay, so, okay na yan dyan. And then, save natin siya. Save block as plumbing plan 3. Okay, 3. Click OK, close block editor, and then insert natin siya dito. Okay, and then ang gagawin natin since naka-ano kasi to, nakalinya-linya sila. Okay, para pag kinapi natin later on yung layout natin ng mga to, is saktong-sakto siya dito sa ating plumbing plans. So, ang gagawin natin is ililinya natin sila from one point to another point. Pati rin dito sa kabila. Yan. And then, dito din sa column na yan. Okay, so ilinya natin siya dito. Move natin siya dyan. And eto din, move natin siya dun sa reference natin na ledge doon. Okay, dito naman siya ngayon.
Then ito naman dito sa ledge na to. Move natin siya dyan. Okay, and then kukuha tayo ng reference natin from here. Ano ba yung magandang reference dyan? Etong part na to. Linyahan natin siyang ganyan para tapat-tapat sila. And then, i-move na lang natin siya pataas. Yan. Ito din, move din natin to pataas. And then, lastly, ito din, move din natin siya pataas. And then, we can now delete all these all these lines. Kasi tapat-tapat na sila. Ito, pwede na rin natin siyang i-delete. Okay? So, yan. Okay? And then, what we can do is i-copy na natin tong mga isometric yung mga yung mga plumbing layouts natin. So copy nyo lahat yan, pati rin tong septic tank na yan. And then click CO or copy, and then maghanap kayo ng base point nyo. Ito na lang. Maganda yan eh. Dun sa gitna. So ilagay natin siya. Saan ba yun? F8 na lang natin para hindi siya okay, so ito. Yan. So sumakto na siya. Yan yung ating unang plumbing layout. Okay, nawala na yung mga grid lines niya. Ngayon, doon naman tayo sa may water line. Ito kasi yung water line niya. So i-copy lang ulit din natin to. Copy, and then lagay niyo dito sa baba. F8. Yan. And then, i-copy natin tong water line na yan. And then, click here. And then, punta ulit tayo dito. Lagyan natin dito sa reference na yan. So, yan na yung, ito na yung sanitary line natin. And then, yung water line natin. And then, i-close lang muna natin tong properties. Then, what we can do is go to view. And then, viewport configuration. Ang pinakagusto kong gamitin dito is yung vertical. Kasi mas okay siya para sa akin. But if you do so, na horizontal naman yung gagamitin nyo, you can do so. Okay? So, eto, click nyo yung 2 vertical. Magkakaroon kayo ng dalawang viewport dito sa inyong AutoCAD. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is lalagay natin siya sa isometric. Click nyo lang tong cube na to sa isometric view niya dito sa side na to. Pag may nakita kayong square dyan, click nyo yan, magiging isometric lahat nung drawing ninyo. Delete natin to para ma-zoom natin siya later on. Zoom, extend. Yan. So, yan lahat yung plano natin na naka-isometric. Okay. So, okay na ba to para i-copy natin? Siyempre, hindi, di ba? Kasi pag kinopy mo yan, okay, sabi natin copy, Control C, and then Control V natin dito, parehas pa rin sila. Flat pa rin sila. So, anong gagawin natin ngayon dyan? So, what we can do there is type in dito balik kayo dito sa isometric view natin. Type in ninyo yung UCS. Okay. And then, click nyo yung view. Ito, view. Pag click nyo dyan, yung cursor nyo dapat magiging flat siya na cursor na X and Y lang. And then, click nyo yung view. Pag click nyo yung view, naging ganyan na yung cursor niya. And then from there, you can now copy this. Okay. Control C. And then, pag lagay nyo siya dito, Control V, isometric na siya agad-agad. Okay? So, yan. So, okay na tayo dito. Ang gagawin natin ulit is ibalik natin siya dun sa single na viewport. Ayan. So, meron na kayo nito. And then, what we can do here is UCS ulit tayo. And then, object naman yung gamitin natin. Object. And then, click lang kayo dito. Pag-click nyo dito sa wala yung X and Y natin. Doon kasi yung okay? So, kung saan kasi yung point ng reference ninyo nandito. So, kung click nyo to, dapat mayroon kayo makikitang X and Y dito. Itong part na to. Yan, nandyan. So, X and Y. So, click nyo yan. Okay na siya. So, nakita nyo nagbago yung ating ground plane. Pero hindi nagbabago yung ating mga plans. So, from here, you can now
make ang polyline nyo, pwede na kayong mag-isometric na bakit ano polyline and then pataas. Yan, pwede na kayong mag-line ng ganyan. Okay? So, nakikita nyo, nagbabago-bago yung, yung view dito. Pero yung dito sa kabila, nakatap pa rin siya. So, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. Okay? And then, ang next natin na gagawin dito is, gagawa tayo ng rectangle natin. So, from there, rectangle, from there, i-click nyo lang ng ganyan, and then, ipipress pull natin siya. So, magiging 3D na yung ating gagawin. So, from there, ilalagay natin dito. Okay? So, para mas makita nyo na maigi, palitan natin tong 2D wireframe natin to conceptual. Okay, medyo mabagal lang ng konti yung magiging ng ating AutoCAD. So, bear with us. Okay? So, ito na yung cube natin. So, naka-isometric yung cube natin. So, ang gagawin natin dyan, i-move natin to, lagyan natin dito sa may, patayin natin yung ortho mode, lagyan natin dito sa face ng right. Okay, kasi gagawa tayo ng views. Okay, click natin yan. So, nagbago yung ating ground plane. Okay, and then, UCS nyo ulit. And then, palitan natin ng name, NA. And then, mag-save tayo. Save natin. Sabihin natin yung UCS natin is left. Kasi dito yung pinagkuha na natin. Okay, click enter. Okay, so meron na dito. Magkakaroon na kayo ng left. Okay. May ginawa na ako dati. Kaya So, para malaman natin, i-delete lang muna natin yan. So, bear with me. So, meron na tayo ng left doon. So, next naman, dito naman sa right. So, pag-click nyo dito, punta nyo dito sa may right. Okay, so nakita nyo nag-iba yung kanyang na naman, orientation. So, from there, UCS, and then NA, palitan na, save natin, and then palitan natin ng name na right, or maglagay tayo ng name na right. Okay, so dapat meron na kayong right dito. Okay, next naman is i-move natin tong coordinate na yan. Lagay natin sa taas. And then UCS, NA, save tayo, and then top naman siya. Enter. So, meron na tayong ditong left, right, top. Okay, so dito lang tayo gagawa. Meron din namang iba, is pwedeng gamitin tong ating isoplane left, isoplane top, isoplane right. Pero ang nangyayari kasi dito, nag-iiba-iba yung kanyang, kung minsan hindi siya magandang gamitin. Okay, lalo na kung naka-object mode kaya na ganito. So, hindi ko siya masyadong ginagamit. So, mas ginagamit ko tong top, left, and right. Top, left, and right na UCS natin. And then, from here, pwede na kayong gumawa ng ilagay yung inyong yung plano ninyo. So, ang gagawin natin, kukopyahin natin to. Okay, so i-deselect natin yung iba na hindi kasama. Ito. Okay, deselect natin to. Okay, shift, select lang naman. And then, gagawa muna pala tayo ng reference na line natin na mataas. Kasi 3 meters yung taas ng ating building, di ba? So, kukuha tayo dito. Yung column kanina, nasan na yun? Ito. So, dito, taas tayo dito. F8. So,
3,000. Yan. So, yan. Ganyan kataas yung ating building. Yung first floor to second floor. So, select natin to and then deselect natin yung mga hindi kasama. Yan. Then, move natin siya. So, from there, kunin natin tong reference natin na yan and then ilagay natin siya dito. Okay? So, from here, move nyo din ulit to. Move. Lagay natin siya dito sa taas dito. Kasi walang reference dun sa rooftop niya. Dito, walang column na yan. Okay? Copy nyo to. Ay, move nyo to. Then, kunin natin siya dito. And then, lagay natin siya dito. And then, pwede na natin i-erase to. Okay? So, meron na kayong isometric. Ngayon, ang gagawin lang natin is lalagay natin yung mga pataas, yung mga stock pipes natin. So, from here, pwede na tayong gumawa ng ating stock pipe pababa. Ayan. So, hindi siya nagtatagpo. Okay lang yan. Next one is dito naman. Kunin natin yung line na yan. Patunta doon. Next is dito naman sa kabila. Kunin natin lahat yung mga storm drains natin. Match properties natin sila para pare-parehas sila lahat. And then from here, meron din dito. Yan, papunta dito sa baba. MA, click yan, papunta doon. And then, itong isa, meron din. From here, papunta dito. MA, click. And then, meron pa ba? Parang siyang drain dito, pero wala na siyang drain dito sa kabila. Sa taas. So, pwede mo nang i-delete to. Ayan, delete natin yan. So, dun sa floor plan natin, i-delete na rin natin siya dito. Asan na yun? Anong, ano yun? Pati rin pala to. Wala na rin pala yan. So, dalawang side sila. Okay. Meron pala yan. Sorry. So, dito siya sa part na to. Etong downspout na yan. Pero yung downspout na isa meron yan. So, dito gawa ulit tayo na ating downspout dito. Click yan. Pupunta sa baba. Ayan. NMA. Ayan. And then, lastly, meron tayo dito sa kabila naman. Ayan. Pupunta doon sa pinaka mababa. Ito. MA natin yan. And click. Okay. So, okay na yan. And then, ang gagawin lang natin is yung dun sa may lavatory naman. Kasi yung lavatory natin, pataas na ganon, di ba? So, linyahan natin to. Ayan. Papunta dito. Yung taas nito is usually nasa 600 yata. Okay, 600 mm. Tapos, pababang ganon. Kaya pa ganon. Then, meron tayong kasing U-trap dyan. And then, mag-circle ka na lang dito. Ganyan. Okay, so, delete na natin itong isa. Okay, and then, eto din. So, supposedly, ganito siya. Okay, so, line tayo ng ganun. And then, TR natin. Hindi, wala. Pataas kasi siya. So, okay lang yan. Ganyan na lang. So, ito yung laboratory natin. MA natin yan. Papunta dito, ganun. Saka yan. So, yan. And then, we have also yung, wala na siyang shower dyan. Sa baba, wala na rin. Itong kitchen sink.
Kailangan din yan. Taas natin siya, 600. And then, pababang ganun, yung sa, sa P-trap niya. Then, circle. And then, circle. And then, MA tayo dyan. Yan. Ito. And then, so, ayan. Kung ayaw nyo yung ginagawa kong drawing, i-detail nyo na lang siya na mas maigi. Okay? Another one is here. Ito, itong lavatory na yan. Since meron na tayong lavatory, MA natin siya. Okay, since meron na tayong lavatory dito, pwede natin i-copy to. Okay. Then, lagay natin siya dito. Delete natin yan. And then, ito is i-rotate natin siya. Okay, pwedeng i-rotate yan. So, ganyan na siya. Then, move natin siya. Delete natin yan. So, yan yung ating isang yung lavatory. So, yung mga ibang floor drain natin, pwede rin ninyong lagyan ng U-trap dyan pag ganun. So, bahala na kayong mag-detail later on. So, dito lang yung tuturo ko sa inyo, yung sa water line, maana naman na yan, okay naman na yan. So, ano yung sense? Bakit ako gumawa nung top, left, right na ganun? Okay? Kasi, kung titingnan nyo, kung gusto kong lagyan ng pangalan ito, okay? Ito. Kasi may pangalan yan, di ba? So, gusto kong palagyan ng pangalan yan. Punta tayo dito sa annotate and then multiline text. And then, gusto kong lagyan ng pangalan itong drain pipe na to. Okay? Iyan. So, sabihin natin nasa, 100 mm diameter na PVC storm drainage pipe. Okay? Then, click natin yan. Pwede yung sumusunod siya. Pero kung hindi nyo gagawin yun kasi hindi siya susunod ng ganun. Okay? So, pwede nyo i-rotate yan. And then, kung gusto nyo pataas naman, ito is lalagyan natin siya sa right. Ganyan. Or dun sa left. Okay? Ito, nawala. Itong left na yan. Gawa tayo ng multiline text natin. Pag gumawa tayo ng multiline text natin na ganyan. Okay, sabihin natin 100 mm dia PVC SD pipe. Ayan. So, ganyan siya. Pahabain natin. Ayan. So, ganyan siya. So, pwede mong i-rotate yun pataas. Pag na-rotate mo siya, F8. Ganyan siya. So, mas madali na siyang makita. Copy lang na lang natin yan. Mga to. F8. Ayan. Dito din sa kabila. Ayan. Ito pa sa kabila. Ayan. Pare-pare sila. So, mas madali kayong maglagay ng annotation natin. Okay? So, din dito. Okay. Yan. Okay. Yun yung gamit nun. Kaya ako pinagawa sa inyo yun. So, di ba mas madali? So, hanggang doon na lamang. Kung may mga queries or questions kayo, just leave a comment down below or pwede nyo akong message anytime. Salamat sa pakikinig at sa susunod na videos naman, we will tackle more about AutoCAD